Yan, magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional. At, at welcome din po sa ating mga kasama sa Zoom at sa mga kasama natin sa Facebook Live na sumasabay po sa devotional. At sa ngayong umaga po ay panguna po tayo ni Sister Angela. At bago po yan, magkakaroon po tayo ng opening song and opening prayer po ni Sister Sang and closing song and closing prayer ng ating speaker. So ngayon po ay tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for the wonderful evening that you have given unto us and for waking us up again this morning, for giving us new life and strength, and for letting us gather here once again this morning as we have our daily morning devotional. Father, we ask for your guidance. Please give us knowledge and understanding from above as we listen to what the speaker is going to share with us this morning. Please help us to apply the message that we will hear in our hearts and our minds so that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. Please continue to heal the sick, touch them with thy healing hands, and please forgive our sins that we have committed against thee. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Good morning po. So, pwede po bang makisuyo magpa-share screen po ng ating devotional? Kasi naka-CP lang po kami.
Yan, thank you po. So, muli po, good morning po sa ating lahat. And ang ating pong devotional sa umagang ito ay may pamagat na Unashamed of Jesus, May 27. Yan, sa aklat pa rin po ito ng The Faith I Live By. So sabi po sa ating key text, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Romans 1 verse 16. Many of the young have not the Spirit of Jesus. The love of God is not in their hearts. Therefore, all the natural besetments hold the victory instead of the Spirit of God and salvation. So, sabi po dito, maraming kabataan ang nahihirapang mamuhay para sa Diyos dahil wala sa puso nila ang Espiritu ng Panginoon. Kaya kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso, ay mas madali pong ah, naig ang tukso at yung makamundong pagnanais. So, sa halip na si Kristo ang manguna sa buhay natin, ay sabi dito ay nananaig yung makamundong mga impluensya. Sabi pa po dito, those who really possess the religion of Jesus will not be ashamed nor afraid to bear the cross before those who have more experience than they. They will, if they earnestly long to be right, desire all the help they can get from other Christians. Gladly will they be helped by them. Hearts that are warmed by love to God will not be hindered by trifles in the Christian course. So, ang mga tunay na sumusunod kay Jesus ay hindi po mahihiyang mamuhay para sa Kanya. So, handa silang pasanin ang kanilang krus at humbly o mapagkumbabang humingi ng gabay sa mga mas may experience na ng mga Kristiyano. At ang puso na puno ng pag-ibig para sa Diyos ay hindi daw po ito madaling panghinaan ng loob. Hindi mabilis ma-discourage sa mga maliliit or sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Sabi dito, they will talk out what the Spirit of God works in. They will sing it out and pray it out. It is the lack of religion, lack of holy living that makes the young backward. Their life condemns them. They know they do not live as Christians should. Therefore, they have not confidence toward God or before the church. So kapag tunay na kumikilos yung Spirit of God sa ating buhay, ay makikita po ito sa kung paano tayo magsalita, manalangin at mag-worship. So dito po makikita po 'yan, no? Pero kapag tayo nga ay lack of religion, no? Wala tayong tunay na relasyon sa Diyos ay nagiging mahina at yun nga, sabi nga dito na nagiging mahina tayo espiritual. So kapag wala ang Panginoon sa ating pamumuhay, ay nawawalan din tayo, no, ng confidence na humarap sa Diyos. Sabi pa po dito, we should speak of the mercy and loving kindness of God
of the matchless depths of the Savior's love. Our words should be words of praise and thanksgiving. If the mind and heart are full of the love of God, this will be revealed in the conversation. It will not be a difficult matter to impart that which enters into our spiritual life. So, bilang mga Kristiyano po ay dapat sa makita sa ating mga pagsasalita, no, ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoong Diyos. At kapag tayo po ay puno ng kanyang pag-ibig, ito po ay makikita sa atin, no? Natural na lalabas yung ugali ng Panginoon. So, sa pagsasalita, sa panalangin, at kung paano natin encourage yung ibang tao. Never be ashamed of your faith, never be found on the side of the enemy. Ye are the light of the world. Matthew 5:14. Your faith is to be revealed as precious truth, truth which all should have and all must have if they are saved. We should fight the good fight of faith and be found steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. 1 Corinthians 15:58. So, kung sabi, no, bilang mga Kristiyano ay hindi dapat tayo mahiya sa ating pananampalataya kay Kristo. So, tayo po ay tinawag upang maging ilaw ng sanlibutan at manindigan po tayo sa katotohanan. So, ito po ay paalala sa atin, no, na wag tayong matakot o mahiya na ipakita yung pananampalataya natin. Tayo po ay manatiling matibay kay Kristo kahit na tayo po ay nakakaranas sa mga pagsubok o impluwensya ng mundo. Sabi po dito, the unstudied unconscious influence of a holy life is the most convincing sermon that can be given in favor of Christianity. Argument, even when unanswerable, may provoke only opposition, but a godly example has a power that is impossible wholly to resist. So, ang banal na pamumuhay ay isa sa strongest testimony o yung makapangyarihang patotoo ng pagiging Kristiyano. At sabi po dito ay sometimes daw po yung words and arguments ay hindi nakakapagbago ng isang tao, pero ang buhay na nire-reflect natin ang Panginoon ay makaka-touch or nagpe-penetrate ito deeply sa ating mga puso. So, yung buhay natin or paano tayo mamuhay, ito po ay maaring maging powerful sermon sa ibang tao. So, kailangan po na ang pamumuhay natin ay maging mabuting halimbawa upang makita ng ibang tao si Kristo sa ating mga buhay. So, yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Ayun, maraming salamat po, Sister Angela, sa ating pauna sa ating devotional. Yun nga po, nawa ay maging liwanag tayo ng sanlibutan sa bawat salita at gawa. At hayaan nating ang ating pamuhay ay maging tanyag na patotoo ng pag-ibig ni Jesus. At manatili tayong matatag at tinag at laging masigasig sa gawain ng Panginoon. Tayo na po ay dadako na sa ating closing song at closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito na kami po ay inyong binigyan ng panibagong buhay at lakas. At maraming salamat din po sa pagkakataong ito na muli po ay kami ay pag-aaral ng inyong mga salita. At maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin ng na hindi po hindi dapat kami mahiya sa aming pananampalataya kay Jesus. At maraming salamat din po sa patuloy na pag-iingat at paggabay sa amin. At nawa po puspusin ninyo ang mga puso ng inyong spirito upang sa ganun po makita sa aming mga buhay, sa aming mga salita at gawa ang kabutihan po ng aming Panginoon. At Ama, kayo po ang patuloy na mag-ingat maggabay sa amin sa buong araw na ito. At patawarin niyo po kami kung saan kami nasumpungan ng mga pagkukulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you po ulit, Sister Angela, sa ating panguna sa ating morning devotional. And maraming salamat din po sa ating kasama sa Zoom at sa mga nanonood po sa Facebook Live. Naway marami po tayong tutunan ngayong umaga at ma-apply sa ating buhay. Dito na po nagtatapos ang ating devotional and inanyaan ko rin po kayo sa ating evening devotional sa ganap na 6 p.m. Muli magandang umaga po sa ating lahat and God bless po.